At nandito na tayo mga kasikap. Ayan po yung dulo, Examinary Street ng Turnback Guideway. So ito yung nahuhuli. Ayan, sinakloban na po nila ng round concrete form. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Magandang umaga mga kasikap. Welcome po sa panibago na naman nating update. Araw po ngayon ang Biyernes, ika-5 na po ng Setyembre taong 2025 at ika-7 na ng umaga. So nandito tayo ngayon sa EDSA southbound. Kakanan tayo dito sa may West Avenue upang ipasilip sa inyong muli yung kaganapan dito. Progreso sa MRT7 Elevated Turnback Guideway. So, nandito na tayo. Mula dito, malinis na yung coping beam. Ito yung double columns nandito sa gitna. Yan naman sa ikatlong double columns na yan. Meron ng platform sa taas at meron ng wala pang di pa nilagyan ng rebar para sa coping beam. Medyo matraffic po ngayon dito. Tingnan natin kung dito lang sa bungad, baka mamaya nagli-lifting doon sa unahan, kaya nagkaroon ng pagsigip o paghinto sa dulo, kaya medyo naantala yung mga dito. Pavement niya talagang butas-butas na dahil sa ulan at baha. Kung ganito nakahaba dito mga kasikap yung slab, yung mga girder installation hanggang dun sa dulo. Yung last na natin update, nilalagyan na ng mga paikot, kulay green na net at mga scaffolding, yung nahuhuling rebar cage na nakatirik dun. Ngayon update ko kayo kung nilagyan na ba ng round concrete form. Dito sa Bulacan Street, ayan, ganun yan nakahaba yung mga concrete girders na naka-install patungo dun sa unahan. Hanggang dito na, so dito sa dulo hindi pa kumpleto, dalawang concrete girders pa lang yung naka-install dyan. Isa pa dito na walang platform para sa pierhead. Tatlo na lang
1, 2, 3, 4. Tatlo yung ay apat. Pang-apat tong ito nilagyan na ng ano. Bali, tatlo na lang yung wala pang pier head. Ika-apat itong nahuhuling pier, rebar cage. Ayan, sinakluban na po nila ng ano, round concrete form. At nandito na tayo mga kasikap. Ayan po yung dulo, Examinary Street ng Turnback Guideway. So ito yung nahuhuli. Ayan, sinakluban na po nila ng round concrete form. So hindi pa naman totally na puporing yan yung ilalim. Magiging ganito na yan kataas pag nagkaroon ulit ng top segment. Nandito yung mga workers, nagli-lifting sila at malamang tingnan lang natin sa kabila, ikot naman tayo kung sarado. At ayan, nakuna na po natin, dako na tayo doon at patungon tayo ng EDSA. Bali, tatlo na lang po yung pier dito na walang platform para sa paggawa ng pier head. Ika-apat po yung rebar cage dito na hindi pa konkreto, yung pinakahuli. Tatlo dito sa unahan natin bago mag-Examiner Street. Tapos yung isa na nandun sa likod natin na kasalukuyang meron ng support. So dito na po ako mag-U-turn. Yan, Examiner Street po yan. So shout out sa lahat ng mga kasikap natin, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa mga kasikap natin dito sa abroad, mga OFW, no? Immigrants yan. Shout out po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Happy Friday po sa lahat. Ingat tayo dahil masama ang panahon ngayon. Nagkansila na nga po ata ang ano yun, pasok sa mga estudyante. Binanggalan nila ng bakod dito. Ayan yung itsura mga kasikap. Yung last na pier dito, yung natumba nung inumpisahan pa lang. Laki ng concrete blocks na yan. Talagang puspusan na yung ginagawa nilang construction sa part na to, no? Talagang gusto na nila tapusin to. San Miguel Corporation po yung gumagawa dito. Yung mga nandito ngayon ay iba't ibang mga subcon. AICC po yung nauna po nilang subcon na nagtrabaho dito. Agafor Construction, tapos yung Western Min, tapos yung Trevi, tapos ito na yung pang-apat, AICC. Sila na siguro hanggang ano, matapos to, AICC. Yan, balik ulit tayo ng sa EDSA southbound. Sana dito sa baba hindi nila gawa ng center island para malawak pa rin, ano, kagaya ng ginagawa sa NAIA Expressway. Naglagay lang sila ng median barrier, isang wall lang sa gitna, tapos ginawa nilang lay-by, pero pa pwedeng maparkingan anytime na magkaroon na aksidente or malakas ang buhos ng ulan. Makakasilong po yung mga kababayan natin, mga motorista. Sana ganun yung gawin nila dito, lalim.
Dito na ulit tayo sa may Paramount EDSA. Ayan yung footbridge na meron na ang bubong patungo doon. Ito yung dito sa southbound na coping beam. Sa kabila naman yung sa northbound. At ito naman yung Unified Grand Central Common Station. Magpahanggang ngayon wala pa ring contractor na gumagawa dito. Malabo tong tinalam natin kasi gawa na yan ayusin na lang. Konti na lang yung ayusin dito Kung sabi kasi ni Secretary Vince Dizon nung hindi pa lumilipat sa DPWH by 2028 daw kailangan maging operational na to bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. So tingnan natin, sana matapos na nga hanggang dito na dapat yung LRT1 din na doon sa sa FPJ station. So nandito na tayo mga kasikap at hanggang dito na lang po itong video na to. Maraming salamat, magandang umaga, God bless.